So, this is where kami magbabible. So, Genesis 3:10 po ang magiging text natin. Sa Tagalog, sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Gusto ko lang pong bigyan kayo ng background. Ayaw niyang makaharap ang Panginoong Diyos. Samantalang bago nila kinain yung bunga, kasama niyang naglalakad ang Panginoong Diyos sa hardin. Malaya siyang nakikipagkwentuhan sa Panginoon, malaya siyang nakakaulayaw niyang Panginoon, malaya siyang nakikita niyang Panginoon. So, bakit biglang nagtago siya? Isa po sa mga dahilan ay dahil alam po natin na banal ang Panginoon. Ang kabanalan po ng Panginoong Diyos, hindi po kayang intindihin ng tao. Hindi po natin hindi maaarok ng ating, dahil siya ay namansyahan na ng kasalanan, hindi na niya pwedeng makaharap ang Panginoong Diyos. Hindi po kasi pwedeng mamansyahan ng Panginoon ng kasalanan. So, dun po sa eksenang yon, una makikita natin yung separation ng tao, ng nilalang, sa naglalang, ako'y hubad. Sapagkat ako'y hubad. Natakot siya dahil siya'y hubad. Pero, hindi niya sinabi na natakot siya dahil nagkasala siya. At sabi pa niya, at ako'y nagtago. Nagtago siya dahil siya'y hubad, pero hindi niya inamin na hubad siya dahil nagkasala siya. So, makikita po natin dito dalawang puntos din. Una, natakot siya, at pangalawa, nagtago siya. At pareho niyang rason ay dahil siya niya inaamin na siya'y nagkasala sa Panginoon. Sabi po natin na ganun din po tayo. Kahit po ako, narinig po ninyo yung testimony ko kanina, na natatakot ako, pero ayaw kong aminin na makasalanan ako. At nagtatago ako, pero ayaw kong aminin na makasalanan ako. Ganon din po ang tao. Madalas po nagtatago tayo sa mga bagay na pagkakaabalahan natin para lamang hindi tayo magkaroon ng panahon na makaharap natin ang Panginoon. Dahil alam natin na kapag nakaharap natin ang Panginoon, makukumpronta tayo ng totoo nating kalagayan sa harap niya. Ang kalagayang sinasabi ko pong yun ay yung pagiging makasalanan. May mga ganun po tayong rason. At ito pa po yung mas malala. Nagtatago po tayo sa mga tradisyon na nakalakihan natin o nakamula. Siyempre, lola ko yan Sabi niya Pero alam po ninyo yun, yung hindi po yun ang magliligtas sa akin sa kasalanan ko Hindi po yun ang magiging sagot sa kasalanan ko. Ang magliligtas lamang po sa akin ay yung aaminin ko sa sarili ko na makasalanan ako at nakahiwalay ako ngayon sa Panginoon dahil sa pagkakasala. Minsan po natatakot tayong pumunta ng impyerno pero ayaw nating harapin yung katotohanan na doon tayo papunta. Gumagawa tayo ng sarili nating fig leaves, yung dahon ng igos, gumagawa tayo ng sarili nating damit. Sinasabi natin, mabait naman ako sa kapwa ko basta hindi ako nagsisinungaling, hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya, okay na ako. Basta nagtatrabaho ako at pinapakialaman ko lang pamilya ko, okay na ako. Hindi ako nararamdaman ng Panginoon ng mga oras na yon. Siguro ang sakit, siguro iniyakan niya to, hindi nakalagay sa Biblia, pero ang Panginoon po, kung kaya niyang bigyan ng nilalang niya ng emosyon, siguro mas lalong may emosyon din siya, di ba? Siguro yung disappointment, yung makiramdam, siguro po naramdaman na po ninyo yon. Marahil ganun yung nararamdaman ng Panginoon. At dahil Panginoon siya, siguro mas malala pa sa pwede nating maramdaman na nalungkot yung nararamdaman niya nung mga oras na yon. Pero alam po ninyo, iniisip ko, sa kabila nun, makikita pa rin natin yung pagmamahal. Binalik po niya tayo sa Panginoon. Binalik po niya yung relasyon natin sa Panginoong Diyos. At yun nga po ay yung nung mamatay siya, nung siya'y maipako sa krus. Iniisip ko po, anong sakit
na makita mo yung anak mong nagre-rebelde sa'yo. Subalit, anong lalong sakit na makita mo yung anak mo na nakabayubay sa krus, na pinapatay, kinukot siya ng mga tao na sila mismo, mga makasalanan, sila mismo, bumastos sa'yo, sila mismo, lumapastangan sa'yo. Samantalang yung anak mo na kinukot siya nila, na pinako nila sa krus, pinapatay nila, yun lamang ang nabuhay sa mundo na lumakad ng matuwid ayon sa iyong kagustuhan. Di po ba sakit nun? Ibang klaseng pagmamahal po ng Panginoon sa atin, ng Diyos. At alam po ninyo, ang hinihingi lamang po niya sa atin ay yung manampalataya tayo kay Kristo. Maniwala tayo na si Kristo ay namatay upang tubusin ang ating mga kasalanan at upang manumbalik ang ating relasyon sa ating Panginoon.